Panginoon, alam mong mahal kita ng higit sa lahat, kaya't ang laging nais ko'y purihin ka't awitan. Ngunit kung ako'y nagiging abala, parang kay layo mo sa piling ko, gayunpaman lagi mong ipinadarama ang pag-ibig mo at doon ko napapatunayan na ang pinakamahalaga ay makilala kang lubusan sa buhay ko. Nang ang buhay ko ay nalugmok sa karumihan at ang isipan ay inanod ng kamunduhan. Doon naramdaman ang tawag ng kaligtasan. Sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kanyang natagpuan. O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Makilala kang tunay. Kung nawawala awit at sigla sa buhay ko, sa puso ko'y tila pananalig ko'y naglalaho. Kapag sarili ang sinusunod, nabibigo sa paglapit kong muli sa Diyos, nililingap ako. O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Makilala kang tunay. O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan, yan ang nais ko sa buhay. Makilala kang tunay. Nang ang buhay ko ay nalugmok sa karumihan at ang isipan ay nanod ng kamunduhan. Doon naramdaman ang tawag ng kaligtasan. Sa pag-ibig ni Jesus, ako'y kanyang natagpuan. O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo
kalooban. Sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, makilala kang tunay. Kung nawawala awit at sigla sa buhay ko, sa puso ko'y tila pananalig ko'y naglalaho. Kapag sarili ang sinusunod, nabibigo sa paglapit kong huli sa Diyos, nililingap ako. O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ay aking hangarin. Lagi kong dalangin ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, makilala ka, ang puso mo't kalooban. Sana'y malaman, maunawaan. Yan ang nais ko sa buhay, makilala kang tunay, makilala kang tunay. Magandang araw sa inyo mga tunay na kapatid kay Kristo. Alam niyo naman kung sino kayo, kung kayo ay may Espiritu ng Diyos, tunay na nagsuko ng buhay, lumalakad sa nais ng Diyos, lumalago, talagang ginagabayan ng Lord. O alam niyo naman pag gano'n ang inyong experience at hindi huwad o hungkag o lingkod-lingkuran at tunay na kinakasama kayo ng Diyos sa lahat ng oras, bawat minuto, nandyan ang gabay, nandyan ang pag-i-instruct, nandyan ang pagpapagamit sa Diyos, sa pagiging bibig ng Diyos, sa pagpapanalangin, sa pagbibigay ng tamang payo at pagbubukas ng isipan ng mga tao upang sila magbalik bago dumating ang huling sandali ng buhay o bago mahuli ang lahat. Bago kunin ng Diyos, dapat handa ang puso buhay, naglingkod, nagsukong tunay ng buhay, nagtuwid. Kumusta na po kayong lahat? I hope mabuti kayo. Kamakailan o kagabi lamang ay merong lumapit sa atin na nagugulumihanan sa buhay niya na may karamdaman, takot magpa-opera at 50-50 ang mga findings ng doktor. Alam niyo, sabi ko sa kanya, higit sa ano pa mang bagay, talikuran ng lahat ng kasalanan, sundin ang nais ng Diyos. Kailan pa tayo susunod sa Diyos kapag huli na ang lahat? Hindi mahalaga kung mabuhay ka na mahaba o magawa mo pa yung pangarap mo sa pamilya mo, sa sarili mo. Ang mahalaga, magawa mo yung natitirang bahagi ng buhay mo, na magawa mo yung nais ng Diyos naman. Hindi naman yung puro nais natin. Nilikha tayo ng Diyos. Sana sumunod sa Kanya. Inuna natin ang pamilya, pag-aasawa, hilig ng layaw, ng katawan, ng ating ari, no? Gusto natin mga pangarap natin, maki-contest tayo sa mga mundong ito, sa mga kaibigan ka ba sa probinsya, maging sikat tayo, katanyagan, kapangyarihan, kayamanan, no? Hindi yan ang nais ng Diyos. Ang nais ng Diyos, unahin siya, makilala siya. Pag nakilala mo na siya, then gawin mo na yung pinagagawa niyang uri ng hanap buhay, matuwid, marangal, patutuo ni Kristo, walang bahid kasalanan, pag-akay ng pamilya, pagiging patutuo sa anak, kaibigan, na maaakay mo pa. Okay? Ilaw tayo, hindi tayo dilim.
Itong kantang ito po ng I Want to Know You More, mayroon no nakaraan ay inawit ko na po. Pasensya hindi niyo nakikitang live ang mukha natin. Hindi na mahalaga yan dahil ang mahalaga, yung Diyos ang makita ninyo sa pamamagitan ng mga awit. Yung mapalapit kayo sa Kanya at magawa ninyo yung sinasabi sa inyo. Dahil katitingin ninyo sa mukha kong gumagalaw o bibig ko o mata ko ay malalayo kayo. Okay? Ang mahalaga yung magawa ninyo yung sinasabi ng Diyos. Sana i-deliver, masabi ko sa inyo kung ano nais ng Diyos. At mga kapatid, marami pa hong tao ang abala, katulad ng awit na ito, no? Nalugmok siya sa karumihan, kasalanan. Doon niya naiisip saan siya nagkamali. At doon ipinapaalala ng Diyos kung ano higit na mahalaga sa buhay niya. Kilalanin mo muna ang Diyos. Bago namang bagay, bago yung kalaswaan, kahiligan mo sa laman. Oo, kayang patayin yan, kaya yung kontrolin natin kung gusto, kung may papasakupan tayong Diyos. No? At nais ng Diyos, kilalanin mo siya, magawa mo yung pinagagawa niya. Mayaman mo tayo, mahirap, ligtas ang kaluluwa, yung ang pinakamaganda. Parang Lazaro, no, napunta sa ipinarada ng mga anghel sa langit, kwento ni Jesus. Kaysa sa mayamang nasa iyong lahat ng katanyagang karangyaan, kapangyarihan, wala ka naman Diyos. Nag-aasa ka, maliligtas ka, pero hindi pala. Kakatakot. Palingkod-lingkod kuno, gumagawa ng kasalanan na ayaw ng Diyos. Hindi tayo nakatutupad sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo lumalayo sa pagkakasala. Hindi tayo nagiging asin ilaw, patotoo. Tagapagpalakas ng tinisod, ng hina. Hindi tayo nagiging bibig ng Diyos sa mga masasamang tao. Hindi tayo tool o gamit ng Diyos. Kaya sabi ko sa mga kaibigan ko, mga tao na lagi kong sinasharean everyday, na minsan pag nawawala yung sigla, nawawala ng hihina tayo, may sakit tayo, diyan tayo nakakaalala lang. Nandyan din siyempre yung paalala ng Diyos. Pero hindi nangangahulugan, karelasyon mo na ang Diyos. Pinapaalalahanan tayo na gawin na yung tama. No? Kung may relasyon ka na sa Diyos, intact ka na, connected ka na, nandiyan na Holy Spirit sa iyo. Alam mo na yung dapat mong gawin. Hindi ka na tutuwang gumawa ng labag sa Diyos. Ikaw ay konektado na, ikaw ay lumalayo na sa ayaw ng Diyos ng kasalanan, pagiging masamang patotoo. May relasyon ka na, hindi ka lang nakikirelasyon, may relasyon ka talaga. Pag-ihi mo sa umaga, pag-gising mo, pagtimpla ng kape, may ginagawa ka, may lakad ka, bago mo gawin, kinakausap ka na ng Diyos. Yan ang kaibahan ng ritual at saka totoong relasyon. O nakikirelasyon. Kaya marami nagsitanda, walang relasyon sa Diyos. Dami naglingkod, pero walang relasyon sa Diyos. Ang araw na palayas ng demonyo, sabi ni Kristo. Nag-ala propeta, gumawa ng dakilang bagay sa pangalan ng Diyos, nagpagaling na may sakit. Hindi niya kikilalanin bakit tumutuloy sa kasalanan. Hindi tinutupad ang kalooban ng Diyos. Paano? Wala namang espiritu ng Diyos, hindi naman siya konektado. Maraming gumagawa ng kabanalan, maraming kabanalang kadugyutan, maraming gumagawa ng pagtulong sa kapwa na inaakala nila tanggap ng Lord. Hindi lahat tanggap ng Diyos yung pagtulong natin sa kapwa. Kung tayo mayroong hindi pa ayos ang connection natin sa Diyos, kung tayo hindi pa niya anak, kung tayo nasa kasalanan pa, kung tayo ay may maling ginawa at hindi tinutuwid, no? Okay, sabi ng kanta, O Diyos, ang makilala ka ng lubusan ang aking hangarin, lagi kong dalangin. Ang puso ko't kalooban sana'y malaman, ang puso mo't kalooban sana'y malaman, maunawaan. Yan ang tanging nais ko sa buhay, ang makilala kang tunay. Makilala ang Diyos, ibang tao masyadong abala sa kamunduhan, kayabangan, kalibugan, kasikatan. Wag na ho yan. Hindi nagbibigay ng kapayapaan yan. Hindi nagbibigay yan ng tunay ng kagalakan galing sa Diyos. Pekeng kagalakan lang yan. Hindi yan tunay nagbibigay ng security na ang Diyos tutulong sa iyo anytime because kabadi-badi mo, ikaw ay anak niya, ikaw ay mahal niya, ikaw ay tutulungan niya. Pinangako niya yan. Unahin yung kalooban ng kaharian ng Diyos.
Ang katuwiran ng Diyos at lahat ng pangailangan niyo ibibigay niya. Pangako niya yan. Iba hindi naniniwala dyan. Unahin ang katarantaduhan, unahin ang pagnanakaw, unahin ang pamilya, unahin ang anak. Gagawa-gawa kayo ng anak. Sabi ng Panginoon, pagdating ng Panginoon, parang katulad ng panahon ni Noe, abala ang tao sa pagpapamilya, pag-aasawa, sarili nilang buhay. Hindi sila masasama sa kaligtasan. Yan ang sana maintindihan ng tao. Unahin nyo yung nais ng Diyos. Pasuko kayo ng buhay, maghanap ng taga-akay, magpalago, magpatuwid. Hindi yung palingkod-lingkod, walang paglago. Paglingkod-lingkod, wala pang relasyon. Nasa bulok na mga ngaral, bulok na taga-akay, walang kayang ituro. Kundi ritual, hindi relasyong tunay. Dahil kung may relasyon ka tunay, yan ang unang may ikikwento araw-araw sa anak mo. Yan ang unang may ikikwento at ipakikita sa buhay mo, yung Diyos sa buhay mo sa ibang tao. Yung nais ng Diyos, magiging bibig ka nga ng Diyos, mangangaral ka, pero ang buhay mo puno ng kabulukan na hindi ka paniwalaan, puno ng immoralidad na hindi ka mapaniwalaan, sapagkat ako'y tao lamang, sasabi mo, hindi, nababago yan. Pag tunay ka nagsuko, pag tunay ka nagsisi, pag tunay kang tumalikod, desisyon yan, hindi yan yung desisyon ka ng konting magsuko ng buhay, tapos hindi susunod, tapos tapos mag-akalang may Diyos, mag-akalang ligtas. Nakakatakot yan, di ka sumunod. Baka hindi mo pa alam na ang binababaan lamang ng Holy Spirit, ang kinakarelasyon ng Diyos, yung tunay na nagsuko ng buhay, tunay na tumatalikod sa kasalanan, at tunay na handang magpatotoo, mamatay sa krus. Siya ay malibing sa tubig ng bautismo. At siya ay, kahit di ka na mabautismo, basta tunay ka, nagsisi, tunay ka susunod. Isa lamang yan sa dapat mo sundin ng pagpapabautismo. Bakit nagpapabautismo sa tubig? Upang ipahayag sa taong patay ka na. Dapat nga sa kailugan ginagawa yan sa public yung ginagawang ilog para makita ng lahat ng tao, ako ito, si ganito si Seng. Ako ito, si ganito. Tunay na magsisisi at tatalikod na ako sa kasalanan. Yung public announcement yan, declaration. Hindi yan patago-tagong ginagawa. Tapos paglabas, demonyo na naman sa simbahan, immoral. Paglabas, balik kasalanan, hindi tunay na handang talikuran ng kasalanan, hindi tunay na handang magpatotoo kay Kristo na siya ay binago at patay na yung dating makamundong makasalanang dati niya. Hindi pa yung tunay na nagsisisihan lang yan. Hindi yan tunay na handang tumalikod sa kasalanan. Hindi pa. Kaya yung sinasabi ng Panginoon na hindi sila binababa ng Espiritu ng Diyos sa ganyang asal nila, sa ganyang hindi tunay na pagsuko, hap-hap. Sabay kasalanan, sabay Diyos. Kaya yun nga, sana po ay may maintindihan, maunawaan tayo. Sa mga kasabayan ko ng panahong ito, yun na kinakanta ni ito, ng papuri, okay, nila Gigi Villa at ng original nito, si Amy Grant yata ang kumanta nito. Unahin natin na makilala ang Diyos bago tayo mamatay, bago tayo manghina, bago tayo mawalan ng lakas, bago hindi na natin maintindihan kung anong Bible, bago hindi na tayo makaintindi doon sa tunay na mga mangangaral at hindi na tayo nakasunod. Nakakatakot. Inantay mo ang katandaan mong wala ka na nagawa sa Diyos, hindi ka na nakapagtuwid, nabuhay ka sa kasalanan, nagsisi ka lang nung huli, ligtas. Ang papasok sa kaharian ng langit, sabi ni Kristo sa Mateo 24, yaon lamang, well done ang ginawa. Well done ang ginawa. My good, yun naging good. Yun naging faithful. Yun naging servant. Yun lang, yun naging tapat hanggang wakas. Yung tinakbo, ang takbuhin ng Diyos, hindi takbuhin ng sarili mo o ng dyablo, hindi takbuhin ng kasalanan, takbuhin ni Kristong pinatatakbuhan ng katuwirang kabanalan at pagtupad sa kalooban, paglayo sa kasalanan, pagiging instrumento ng Diyos. Yun lamang laban na pinalalabanan sa inyo ng Diyos. Hindi ka nakibaka para maipagtanggol ang gawain ng Diyos. Hindi ka nakibaka para mapagtagumpayan natin ng Diyos yung laban dito sa mundo. Hindi ka nakikipaglaban, puro ka sa jablong panig ka, sa kasamaang panig. Meron tayong takbuhin. Hindi tayo naging tapat hanggang wakas. Yan, susukatin tayo ng Diyos, hindi yung patanggap-tanggap lang. Tapos, jablo pala ang binarkada, hindi si Kristo. Hindi tayo tunay na follower, tayo ay naniwala lang, nagbilib-biliban lang. Hindi ka tunay na believer, hindi ka tunay na mananampalataya, tagasunod ni Kristo. Angkas-angkas ka lang, sampid ka lang, hindi tunay. Alam mo kung tunay o hindi. Kung tunay, sumusunod ka. If you love me, sabi ni Kristo, you obey me.
Obedience is better than sacrifice. Pasakri-sacrifice ka ng pag-aali, paghahandog. Parang gusto ng mga Israelites ni Saul, gusto nila na may ihahandog sila sa Diyos, kaya yung mga sinamsam nila sa kalaban nila, ihahandog pa nila. Sabi ng Diyos, huwag, tupukin nyo yan, huwag nyong galawin yan. Ang gusto ko ay pagsunod. Yun ang mahalaga, pagsunod. Hindi ka mas magaling pa sa Diyos. Bobo ang tao. At mas magaling ang Diyos, yun ang sundin ninyo kung gusto nyo tumalino. Anyway, God bless you, and I hope may natutunan tayo dito sa tunay na pagsunod. At kilalanin natin ang Diyos.